Bawal kasing babakla-bakla ka sa area nila. Muslim brother? Buti ka pa nagkaroon ka na ng boyfriend na Muslim. Dito Wayne, susubukan ko nga. Mabait ang Muslim. Huwag mo lang gagalitin, iba magaling. Aba kahit naman tayo, hindi gusto galitin mo kung gagalit din ako. Siya yung boyfriend niya. Ikaw ba yung boyfriend? Ay, hindi. In fairness, kamukha ni Coco Martin. Sagot, tinanong ka, sagot Kasi ma'am, talagang kung titingnan natin sa Biblia, kahit sa Quran namin, talagang ito nagbabawal talaga. Manny Pacquiao kanino? Ipapaliwanag ko lang po yung sinasabi sa Biblia mismo na sa 10:28. Yung sinasabi ni Manny na hindi ko na sasabihin kasi alam na yun. Pero wag naman masyado yung parang halimbawa maraming tao magsiso, yung parang inaano na masyado. Patago lang kasi tao din yan. May nagsali ng Diyos. Pero kasi mahirap naman itago yung sarili ng pagkatao. Ano po yung nasa Biblia, ano yung nasa Biblia, ganun din po sa Quran. Ang sa akin lang naman kasi, hindi naman nila hiningi na mapanganak na ganyan. Oo, na maging bading. So, respeto na lang. Kasi after all, ginawa pa rin sila ng Panginoon. You know, we are all created by God to be equal. So, respeto na lang. Ma'am, last question, may nagpapatanong. How about your love life? Kung iibig ka pa rin daw ba? Yes! Aba nga, nagsusunod ka kabanata. Ang buhay ko naman yata hindi ko maitago sa inyo. Malay nyo! Thank you. Hihilahin ng lolo ko yung pa ako mamaya. May nahanap ka na ba? Ha? Tinutulak na nga namin eh, way. Ay! Ay, hindi ako makakakuha ng kasi bait ni Iggy. Ha? Ni Iggy, ha? Hindi ako makakakuha ng kasi bait ni Iggy. Okay na lang. Para kung na ako kumuha ng bato, ipupok ko sa ulo. Correct. Yes. At syempre, kasama din natin ngayon si Miss Aida Oo, Estabillo. hindi Kung na meron siya- kang hindi siya sa questions fact. regarding about labor and employment and livelihood, ready? Are you ready? Ayun. Sige, next question please. Arnold Paul from Blogger. Itatanong ko lang po, how did the group came about this decision as to who would be going for first candidate, second candidate for, or the seat? Oh, we spoke about it within our group. We funded this together at noong 2010, and we all agreed that I would be the first nominee. Since kami naman talaga yung nagkatabi ng Melchor. Miss Aida. Masalita ka na. Hala ko, props lang ako. Ito ang teleserye queen. Maniwala kayo sa akin. Tanungin niyo ito ko sa teleserye, pati commercial memorize. Yes, good afternoon. You mentioned earlier that you're voting for Bongbong Marcos. Tatanungin ko lang po, meron po ba kayong alyansa with the other political parties, particularly sa partido ni Bongbong? Okay. Bongbong is my personal choice. I think he is the most competent, he's brilliant. I'm sorry, but this is the truth. And I think inangat niya ang pagkakandidato in a higher position. Because if you will see him, napaka-level-headed niya. Yung hindi siya lumaban o napikon, tapos nag-retaliate. He would stick to the issue. At sinabi naman niya, he will be a unifying leader. And I think kaya niya. And ako gusto ko siya personally. And honestly, I partly grew up during Marcos time, and I'm happy I did because during the Marcos time, tinuruan kami maging nationalistic at patriotic and disciplined. Hanggang ngayon, I am still an environmentalist. By the way, I was able to head 2 international water conference. Nag-a-attend din ako ng global climate change every year na forum. So I am for green industrialization. May president. Ha? Sa president may choice na rin po.
Tsaka na. So, may alyansa. Basta hindi galing sa dilaw. Yan na. So, may alyansa po ba kayo sa political party? That's the reason why tumakbo ako as a party list. I could have run sa isang district but ayoko naman ng independent. But at this point in time, I must be honest na ayoko maging beholden to any party. Kasi gusto kong gawin yung gusto kong gawin. Meaning, I want to fight for what I should fight for. Mahirap kasi pag may alyansa ka, magiging suppressed ka dahil kailangan makisama ka sa party, sa partido mo. But, may I be honest, parang ang labo ng mga partido ngayon, parang kalamay na halo-halo na hindi mo maintindihan. So, I would rather be independent in this sense, tapos magtrabaho ng diretso para sa kababaihan at mga kabataan and of course sa LGBT na wala akong kargadong bagahe na kailangan itindihin ko yung sasabihin ng presidente o ng speaker of the house o ng senado. So, yun. Ito yung kaya ako nag-decide mag-party list. Okay. Yes? Follow-up question. Mashmina About yan. sa LGBT, di ba naging controversial mga nakaraang ban about same-sex marriage? Ano po opinion ko nyo? Can I be, I am not for gay marriage, but I am for respecting your union. You deserve to be happy also. You deserve to have a decent relationship. Deserve nyo na mabuhay kagaya namin. Thank you. Last question ng Grace. Itatanong ko lang po, ano pong meron ang Melchora na party list na wala po sa ibang party list? Thank you. I please, thank you. Ako, joke. Kami kasi talaga work-driven kami, work-oriented kami. Gusto lang namin talaga namin na magtrabaho, makatulong sa amin. Alam mo, ayoko magsalita ng ganito kasi feeling ko para akong trapo. And I don't want to sound like a trapo na politician kasi hindi naman. Pero, siguro gusto ko lang i-share yung knowledge ko and wisdom ko, namin lahat, and experience namin lahat, para makatulong sa kapwa. Yes? For this po, as an empowered women, what are your tips to younger generation? Listen to your parents. Kasi, kung nakinig ako sa magulang ko, siguro sa 10 pagkakabili ko, baka 2 lang nagawa ko. Hindi ko naiintindihan dati pag sinasabi ng nanay at tatay ko na, "Uy, makinig kayo sa akin kasi papunta pa lang kayo, pabalik na ako." Pero totoo pala. So I think, kasi yung mga kabataan kagaya nyo ngayon, puro computer kayo, di ba? Kaya nga ang tawag sa inyo millennial. Alam mo sa bahay namin, pagkakain kami, bawal ang telepono. So I think, magsimula tayo sa pamilya. Let's subukan natin maging close, subukan natin i-promote yung values ng pamilya, and then aakit lahat yan. Miss Aida daw, tips daw for the younger generation. Kaya nga naging matandang dalaga. Paano maging mabuting matandang dalaga ko? Dalagang Pilipina. Yan ang dalagang Pilipina. Modern Pilipina. Oh. Yan ang power woman. Kapit sa mga kabataan, you have to pursue your dreams. Ano mang pangarap meron kayo, make it as your direction for life. Diba? Tsaka basta don't settle na maging mediocre. Just go to the bank, live your life. Next po, next question. Tol, ang seryoso kayo. Magandang hapon po, madam. Mas maganda pa kayo sa akin. So, para sa akin, madam, hindi ko lang sabihin na ay kumakaupo kayo kasi hinihintay natin yung pagkatapos na kasi sigurado panalo na po kayo. Hindi lang yun kasabi. From your mouth to God's ears. So, ako po si Sammy Umar, ako po yung presidente ng 14 po ng asosasyon. Ako po yung presidente ng federation. So po, ang tatanong ko po, madam, kung sakali po nakaupo na po kayo, ay ano po
matutulong natin sa mga tao na nangangailangan na magkaroon ng sariling bahay. Alam mo, matagal na namin ginawa, kaya nga sa'yo umalit, ay yung mga taga San Juan. Alam mo, ang experience namin kasi nila Ate Aida, it's a matter of connecting yung government sa mga tao. Kasi ang problema, alam niyo nung panahon naman ni GMA, diba, tsaka ni FDR, nakagawa naman talaga sila ng pabahay. Ayoko manira ng pabahay. Pero itong administrasyon ngayon ay medyo... Opo. Kasi po, ito sa hinawakan kong Ang hirap sagutin eh. presidente po ng asosyo ng Labing Apat. So, sa squatter po sila nakatira, pero yung pag-aari ng gobyerno ang kanilang natirikan ng bahay. So, hanggang ngayon, yung patubig nila sa Kailaw, iniipit ng gobyerno. Maraming dokumento na hihingi po. So, minsan po, kami po na tuloy sa gobyerno, umalit ng tao, nagawa po namin sa mga libong-libong tao na nagbibigay po kami ng tulong kahit ilang po sa makain nila. Minsan kasama ko po si Sergio, si Madam, nagbibigay ng, siguro si Madam 2 times nakapunta doon, nagbibigay ng bigas, isa ka relief board. So sa gobyerno natin, hindi pinapansin. Yung ibang mga sa gobyerno, hindi mulis na yung mga tao, mahal pa nila yung mga tao na mamatay kasi may sariling bahay. Nakasubok na ako, nakagawa na kami ng project na babahay. So, lalo na yung may, yung ang tawag nila, informal settlers. Di ba yun yung category ng informal settlers? Alam mo, may project naman ng ang NHA na pwede yung, kung may grupo kayo, magtatayo kayo ng kooperatiba, pwede naman bilhin ng NHA yan para sa inyo. Tapos isubdivide, pero hindi lang syempre libre, pero napakababang halaga ng binabayad nyo kada buwan. So, pag upo namin, may boses na kayo sa Kongreso. Kasi sigurado, paglalaban po kayo. Salamat po. Gagawin natin ang bahay niyo. Question lang, if you were ano natin, mga most lawmakers are men, so obviously may mga laws out there na more in favor of them. Kung ikaw yung bibigyan ng opportunity to change, revise, or add something, what would it be? Meron ako isang current law na gustong i-amendahan o palitan or tanggalin. Yung batas na nagsasaad na ang mga bata ay hindi dapat ilagay, hindi pwedeng hulihin pag gumawa ng krimen. Ang masakit sa ating sosyedad ngayon dahil sa batas na yon, yung mga sindikato, kinakargahan ng droga yung mga bata. Since bata sila, wala silang control pagka naka-drugs na. So dati, hold upan ka lang. Ngayon, hold upin ka na, papatayin ka pa. Kasi ang tingin nila, hindi sila liable because of that law. But ako, para sa akin, ang gusto ko is ilagay sila sa isang totoong juvenile delinquency center wherein meron silang eskwelahan, so napapatuloy pa rin nila yung pag-aaral nila, natuturuan sila ng skills sa loob para paglabas nila, they can start fresh. It's always giving hope and it's always giving people another chance. Kasi hindi naman lahat ng masama hindi pwede hindi magbago. So I think that's about it. Thank you. Diba? Juvenile delinquency, Anthony, lalagay ko dun. Ay! Hello, anong pinaghuhugutan ng lakas ng isang Race Grace Laguna para malabanan ang lahat ng struggle, challenges in life na nangyayari hindi lang po sa buhay mo, pati sa nagagawa mo sa ibang tao? Tatlo. Diyos, pananampalataya, yung tatlong anak. Alam niyo, nung time na gusto kong bumigay, gusto ko na rin magsaksak sarili sa sakit ng pagkakawala ni Iggy sa buhay ko. Ang tinitignan ko mga anak ko. Sabi ko, hindi pa ako pwede mamatay kasi nagpapalaki pa ako ng mga anak. Tapos, pangatlo, oh my gosh, pangatlo after ng Diyos, anak ko.
siguro yung makatulong ako sa iba. Kasi alam ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng isang tao. Yun lang. Yes? Meron pa po? Last question? Free GMA. Last two questions na lang po siguro. Good afternoon, ma'am. I'm Net from Crossover. How do you station? Thanks, I give you a CD. I love crossover. I just want to ask, how do you heal the healer? Because you will be our healer, aalagaan mo kami. So, paano ka aalagaan namin in return? Alam niyo, maramdaman ko lang. Alam mo kaya ako umiiyak kanina. Kasi hindi naman ako, tuwing tumutulong ako, hindi ako humingi ng kapalit. I don't expect anything in return. Kasi yun ang turo sa amin ng tatay ko. Pag nagbigay ka, be a happy giver. Don't expect anything in return. Kaya parang kagaya kanina, kaya ako naiyak kasi hindi ko akalain na ganun pala kalaki yung impact na nagawa namin. And para sa akin naman, ginawa ko lang yan for love of country. Nothing else. Diba? Nung tumutulong ako sa kanila, hindi ako kumuha ng kahit singkong pera sa gobyerno. In fact, lahat ng tinulong ko was for my pocket. Only because naniniwala ako dun sa proyekto na makakatulong sa kapwa ko. And hindi ako magiging masaya na actually nakalimutan ko kanina yung sense of gratitude. Pag bless ka ni God ng sobra-sobra, I think ang pinakamasarap na feeling is tumulong ka rin sa kapwa mo. Kasi I believe na para beauty queen, I believe. Papaguhin ko. Kasi naniniwala, tinagalog ko lang. Naniniwala ako na para ako talagang beauty queen. Naniniwala ako, Miss Gay Pageant. Naniniwala ako na when you're blessed, tapos kahit anong sama ng loob mo, bilangin mo lang yung blessing mo from God or the blessings that you have in your family, yourself today, what I have now, okay ka na. I think that's how you should live. This is not a question. Actually, this is an evaluation. I'm a Toastmaster also. You're natural and you're so sincere. Hindi ka kabisadong kabisote. So I really appreciate the way you connected with us in a very sincere Oh, way. thank you very much. What I say is from the heart, thank you. We have last? Last? We have last two. Okay. Hi po, Miss Grace. Mabataan ko lang kayo before, but now, close. I hope you're not disappointed. I know. Ano po yung stand po niyo for the culture and the arts? Kasi di ba po mga Pilipinas are very gifted. We have very natural talents. And so fortunate this morning, nasunog lang po yung isang building sa UP. Faculty center sa mga opinions dito. Nakikiramay kami. Yun, source po yun ng mga magagandang plays, projects. So, sa inyo po in your own way, how would you, Actually, encourage us more? We have a set program for that. And well, our dream is to be able to have a parang public school for the arts. Kasi ang dami nating mga kabataan talagang pinanganak, intrinsically pinanganak silang magaling sumayaw, magaling kumanta, pero wala lang silang chance para makapag-formal schooling. So that's our dream, na magkaroon ng art school free art school in government universities. Kasi sayang di ba? Sometimes talagang kailangan lang natin sila i-hold. Kailangan nila magkaroon ng break para maturuan sila. And then they can be professional dancers in the future or actors. At least hindi siya limited dun sa mga tao na may resources lang. Make it available to everyone. I think that's my stand. Like even annulment, make it available to everyone. Napakahirap, napakasakit kasi isipin na you have to raise 300,000 para maanal. Pero lahat ng katao may istorya. Even yung mga kasampahay ko may istorya. Marami sa kanila nahiwalay, iniwan ng asawa, nagka-boyfriend na. So I think let's make things right. We cannot correct another wrong with another wrong. Diba? So itama natin lahat. Let's legalize everything. Thank you. Very courageous. Very courageous. Okay, we have last. But not the least. Not the least, yeah. My question is for labor and employment for women. Ayan, Miss Aida. Open. Since we know of marami po tayong mga OFWs na women na
are working abroad, what are your plans and visions and programs for women na lumalapit po sa inyo para po ma-employ po sila and magka-livelihood po dito naman sa Pilipinas para mas lumago po yung economy natin? Okay, we have this, we call it reintegration program. Actually, even in the site that we've been a labor attaché in Brunei and in Taiwan, we have to teach them every Saturday over their off. We organize them and we teach them how to do financial wellness. Kasi alam mo yung mga yan, padala ng pera sa kanilang mga pamilya, no, na wala namang katuturan. But then, if we put that money that they earn in more profitable and labor. Kaya lang alam nyo, sinasabi nyo namin, even through our briefings, mga pre-departure orientation, pagdating doon, kumitiba pa rin. Ayun, nangyayari sa pamilya pa rin. Na minsan, kahit sila nagsasanla ng mga passport, just to give whatever or the support that they would give to the family. Ngayon, yun na kayo sa integration program natin. Meron din tayong mga livelihood programs para sa kanila. Okay? So yan, para ma-reintegrate sila sa ating society. Because if you've been out for so long, or even for 2 years, umiiba na rin ang pananaw mo. Karamihan ng mga OFWs natin, nahihirapan na silang mag-adjust pagdating sa Pilipinas. Kasi peso na yan. Diba? Hindi na yung dollars or whatever denomination that they are receiving. But then, ito dapat yung pagtutuunan namin ang pansin, pag daw po ang ating congressman o ang Melchor Party List na paigtingin itong ating reintegration program para naman yung pamilya na nagkawatak at yung mga values na nawala, because there is a social cost for working overseas. No? So yun, ihahanda natin through, probably we could come up with centers. No, yun ang ini-envision natin. Dahil even in the coast where we go, meron mga resource center where our OFWs are being engaged kung ano ba talaga yung magandang negosyo, tinuturuan natin ng mga skills training to TESDA, or kung hindi man yung to TESDA, there are entrepreneurs within the group of OFWs. So yun ang mga ginagawa natin. I just add something. Since 1991, 1994, umiikot na talaga kami, kinakausap namin yung mga OFW families. Tinuturuan namin sila kung paano nila i-invest yung kanilang pera kasi nga alam naman namin na lahat ng kinikita nila galing sa dugo at pawis at kalungkutan. Ako sinasabihan namin yung mga kumakahingi yung mga pamilya dito, akala nila pinupulot lang nila sa nabato sa lansangan yung pera. Actually, bago nila kitain o bago nila mapuno yung isang balikbayan box, sa totoo lang mga 3 jobs a day sila. So, I think yung education is one. Number 2, gusto ko pa rin paalam sa inyo, kung wala nga kami sa posisyon, tumutulong kami sa mga OFWs, na mga kababaihan ng mga na-rape sa Middle East or in other countries where they're working, tuloy-tuloy namin tinutulungan in our own personal capacity. Just 2 weeks ago, nakapagpa-uwi kami ng isang worker na hindi lang rinape ng amo, nung dinala siya sa police, ginang-rape pa ng mga police. So, napauwi natin siya at napadimanda namin yung mga police na nang-rape sa kanya kasama ng employer. So, we will be vigilant. That's something we will, talagang susuportahan namin yung mga OFW. We don't want to take them for granted. Tsaka, ayaw namin sabihin na bagong bayani sila pero hindi natin pararamdam sa kanila na inaalagaan natin sila. Bigyan natin sila ng importansya. How about yung mga displaced OFWs na kailangan ng OIN? Skills training program that through TESDA. Minsan may ginawa ko dito sa San Juan noon, lahat ng malalaking kumpanya dito sa San Juan, tinap ko kung pwede mag-sponsor sila ng mga training programs. Tapos yung top 5 nila, hinahire na nila on the spot. Like whoever graduates, kunyari, whoever graduate the top 5, ini-employ nila. So we will do the same thing. We will never stop marketing.
to get more jobs and to encourage them to be entrepreneurs. Salamat. Ay, naku, may pahabol pa. Ano? Diyos ko. Hi, I'm Larissa, Kala ko mommy vlogger. Can I ask the children, Yes. what do your mom stands for on your life? Oh, ayan. Yung mga anak ko. Kuya. Na-afraid ako. Nasaan yung mama's boy kong anak? Kuya. Iisa lang naman kasi lalaki ko. Siya po. Miguel, kami. Hinahin natin siya. Miguel, kami. You know, all my kids, I named them after archangels. Eh. Yung panganay ko si Gabriel, Diba, yung like, pang sabi gitna ko kasi- si Miguel.